The war against illegal drugs is far from over. Instead, it will be as relentless and chilling, if you will, as on the day it began. If you think that I can be dissuaded from continuing this fight because of our demonstrations, your protests, which I find the way misdirected, then you got it all wrong. Your concern is human rights. Mine is human lives. Nakakaalarma para sa Commission on Human Rights ang pahayag na yan ni Pangulong Duterte sa kanyang ikatlong SONA kahapon. It was very disappointing na nagkaroon ng pahayag na itutuloy yung kampanya laban sa droga. At the same time, nakakabahala kasi nga may mga nabanggit na it's going to be relentless and it's going to be chilling. Ang dapat daw ay ayusin muna ng gobyerno ang mga mekanismo sa mga drug operation para hindi humantong sa patayan. Mula May 2016 hanggang March 2018, 614 drug operation na may patayan ang patuloy na iniimbestigahan ng CHR, kasama ang 1,129 cases ng umano'y drug-related extrajudicial killings, kung saan 1,395 ang mga napatay. Pinakamarami sa mga biktima ay nasawi sa 614 police operation. Ayon sa CHR, ang problema, kakaunti lang daw ang nakikilalang mga operatiba sa operasyon. Aminado ang Commission on Human Rights na nahihirapan sila sa pag-iimbestiga sa mga kaso ng patayan na may kinalaman sa kampanya kontra droga ng pamahalaan. Isa raw sa mga pangunahing dahilan dito ay ang kawalan ng kooperasyon mula sa Philippine National Police. Ayaw daw ibigay ng PNP sa CHR ang pangalan ng mga pulis na sangkot sa mga anti-illegal drugs operation. Sagot naman ng PNP, we are cooperating but unfortunately they are not our line of authority. So if they want to get all this data, they should get it from the Solicitor General. Sabi ng grupong Human Rights Watch, bukod sa dagdag pasakit sa mga mahihirap na karaniwang nagiging biktima umano ng kampanyang ito, mangangahulugan daw ito ng pagpapatuloy din ng walang napapanagot sa mga pagpatay. Sa pinakahuling datos ng PNP, 4,655 na ang mga nasawi mula July 1, 2016 hanggang July 22 ngayong taon. Bukas naman daw ang Philippine National Police sa anumang investigasyon at hindi raw nito kinukonsinte ang mga pasaway sa kanilang hanay. Sa datos ng NCR Police Office, sa 79 na nasampahan ng kasong administratibo na may kinalaman sa mga police operation, pati na sa pagkakasangkot sa iligal na droga, 7 ang na-dismiss sa serbisyo, 1 ang nasuspinde. 39 ang naghihintay na lang ng approval bago patawad ng dismissal, suspension o demotion. Wala naman daw dapat ikabahala sa kampanya kontra droga. Nagkakaroon lang naman daw ng putukan kapag buhay na ng mga pulis ang nalalagay sa panganib. Talagang no let up tayo, no slowing down. We have to continue what we've been doing. But of course, we have to respect human rights and also rule of law. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.